Live na live po. Walang iba, of course, Secretary Carlo Nograles. Sec, pero bago lahat, checkin muna kita. Kailangan meron tayo. Okay na yan naman. Diba, para social distancing tayo. We have to follow. Kailangan sumunod tayo sa patakaran ng ating pamahalaan. Kasi importante, tama po ba, Sec? Tama. So kung mag-shake hands, ganun lang. Ganyan lang. Alright, okay. Ladies and gentlemen, mga kababayan, nakapakamalumanay, respetado, tagahanga po niya ako. Walang iba, Secretary Carlo Nograles. Maraming salamat. Thank you, Kuya Will. Napakalaking karangalan po. At congratulations pala kasi dito talaga nagpa-practice kayo ng social distancing. Pati puro alcohol na yung kamay ko. Nakamask ka na. Lahat ng tao nakamask din. Kasi nakikinig kami sa'yo araw-araw. Especially pag may announcement ka, ang presidente. Kasi yun lang ang tanging paraan makinig. Anyway, kanina ho, nagkaroon kayo ng, of course, kumbaga, nag-report kayo, nagsalita kayo sa ating mga kababayan. Kasi nakikinig kami sa inyo Ako, of course, ang lahat. Secretary, ano nangyayari ngayon? Please, can you give actually, yan din yung isang rason kung bakit nandito po ako ngayon. No? Papasalamat ako, Kuya Will, no, sa pagkakataong ito. Nandito po ako kasi alam ko maraming nanonood dito sa Tutok to Win. At gusto ko lang pong banggitin sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, i-explain ko lang no, na pwersado na talaga yung ating mga kapulisan. Ang Philippine National Police, nagbigay na nga sila ng announcement kanina na maghihigpit na po sila. At kaya ako nandito ngayon para pakiusapan po ang lahat. Kasi kung intindihin po natin, simula nung nag-umpisa itong enhanced community quarantine natin, almost 100,000 na kasi yung winarningan na nagva-violate ng ating quarantine. 98,000 na po, Kuya Will, ang nagva-violate. Tapos mga 31,000 po ang inaresto. Dahil hindi talaga nakikinig. No? So, inaresto ng mga polis. Ngayon, nag-announce po ang Philippine National Police na beginning tomorrow, maghihigpit na po sila. Ang ibig po sabihin nito, wala na pong warning. Kung mayroon pong mag-violate ng quarantine, hulihin na agad. At kailangan gawin ng mga polis ito dahil po, ganito na karami. Umabot na tayo 136,000 ang nagba-violate ng quarantine. So, pwersado na po ang ating mga kapulisan. Tandaan po natin, sa mga kapulisan po natin, 74 na po sa kanilang hanay ang konfirmadong may COVID-19. Okay. 3 na po sa ating mga pulis ang namatay na. No? 723 po ang suspected na maaring may COVID-19. Kaya nga po, pwersado silang gawin ito. Sa mga doktor naman po natin, gusto ko lang pong i-remind ang lahat. Ang mga doktor natin, doktor at nurse, ang healthcare workers po natin, more than 760 na po ang kumpirmadong may COVID-19. More than 22 na siguro, 22 or more than ang namatay mula sa hanay ng ating healthcare workers. Ganun pa man, meron pa rin mga pasaway. So, ito po, nandito po ako ngayon para makiusap, no? Kuya Win, maraming mga nanonood ngayon, maraming milyon-milyon po ang nanonood sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Please po, pakiusap ko na lamang po para sa mga pulis. Kailangan na po talaga nilang maghigpit. Kaya intindihin na lang po natin na bukas po, yun na, ang PNP wala na pong warning. Kung meron po magba-violate ng quarantine, kailangan hulihin na po talaga. Well, Secretary, matanong ka lang. You're saying that now, no? But anyway, para maintindihan, alam nyo kasi, kaya ko talagang ginawa ng paraan, of course, sa tulong ng Ma'am Annette Gozo na makausap kayo, personally, ano po ba dapat gawin talaga? Katulad yan, yung PNP, nagbigay na ng ganito, na sinasabi, kailangan hulihin na, arrestuhin na. Ano ang talagang dapat na gawin namin lahat? Lalong-lalo yung mga pasaway. Ano, paglabas pa ng bahay, huhulihin na sila? Anong lugar, buong Pilipinas po ba to? Hindi. Well, sa Luzon, right now, ang Luzon naman ang naka-enhanced community quarantine. Ano? So, dito maghigpit sa Luzon. Pero alam po natin na sa ibang lugar ng bansa, no? Tulad ng Cebu, tulad ng Davao, at iba pang mga lugar, naghigpit na rin po sila. Gumawa na rin sila ng enhanced community quarantine version nila sa kanilang mga lugar sa Visayas at Mindanao dahil po mataas yung bilang ng mga COVID-19. Pero dito sa Luzon, nung nag-announce po ang chief ng PNP na maghigpit na po sila, ang ibig niyo po sabihin, yung buong Luzon. So, ang pakiusap ko na lamang po,
Total, tayo lahat mga Pilipino naman. Hindi po natin kaaway ang mga pulis. Kasangga po natin sila. Kasama po natin sila sa labang ito. Pati ang mga health workers natin, kasama po natin sila sa labang ito. Kailangan lang pong gawin ng pulis ito dahil nga po, madadamay ang karamihan eh. Kung may mga pasaway dyan, kailangan intindihin natin kung tayo po hindi susunod sa mga batas at patakaran, nagiging banta rin po kayo sa ibang sumusunod naman. Kaya ang pakiusap ko, siguro dun na mismo sa barangay natin or sa lugar natin, sa purok natin, kung tayo na lang po siguro mismo, mag-self-policing tayo. Kumbaga, kung alam mo naman yung kapitbahay mo, nagiging pasaway na at lumalabag na, kung maaari pong sabihan na lang po natin, pakiusapan natin, huwag na lang natin gawin. Kung alam nyo na dun mismo sa inyong lugar, sa inyong purok, nagkakaroon na ng ganitong klaseng bagay na hindi pagsunod, kayo na lang po siguro mismo bilang kapwa at kapitbahay at mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas at ng lugar ninyo, mapagsabihan lamang po na huwag na lang dahil nagiging perwisyo din Pero para sa Secretary, lahat. if ever naman namigan yung kakapitbahay, ayaw naman sumunod sa'yo. Pati ikaw, madadami ka. Ano naman ang gagawin ko bilang isang kapitbahay na sumusunod sa inyo, sa pamahalaan, sa presidente, sa inyo, and then yung kapitbahay ko nagpa-party, nagiinuman, lumalabas, ano naman ang gagawin ko? I-report ba namin yan? Dito na po papasok yung barangay kapitan, o di kaya yung inyong mayor. No? So dito na po papasok yung tulong ng LGU. Kasi hindi naman pwedeng gawin ng pulis ang lahat, no? Lalong-lalo na sa mga nakatago na mga lugar, mga libliban na, yung mga purok-purok na. Also, So, kailangan talaga nila. Tama, no? Excuse me. Tanong ko lang, paano ako, ang nanay ko, kailangan ng gamot? Kailangan ko ng gamot, paano gagawin? Ano po ba ito? I-schedule ba natin to? Kasi ang nanay ko may cancer, ang nanay ko may sakit sa puso, may alta presyon. Bibili po ako sa isang drugstore. Paano po ako lalabas? Paano po ba yun? Lahat naman yan, yung mga detalye na ganyan, no? Case-to-case basis. Siyempre, kasama natin dito sa laban nito ang ating mga LGU, no? Ang barangay kapitan natin o ang mayor po natin. So sa pakikipag-ugnayan na lamang po sa ating mga LGU, alam naman ng mga LGU mga pangangailangan, naintindihan naman nila yan. Kaya ako rin po ay nakikiusap sa mga mayor po natin, no? Sa mga LGUs natin, mga barangay kapitan din po natin. Dito na po natin ilalabas yung totoong pagiging public servant po natin. Yung talagang intindihin po talaga natin yung kalagayan ng bawat isa sa mga constituents natin. At mag-adjust po tayo sa bawat pangangailangan ng bawat pamilya. Kung maaaring pagbigyan po natin o bigyan natin sila ng pagkakatunan, tulad na yan, bibili ng pagkain, bibili ng gamot, okay naman yan eh. Pwede naman natin yan tulungan ang ating mga constituents. Pero syempre, sa mga constituents din, intindihin po natin din ang ating mga kapitan, ang ating mga LGUs, na kailangan balansehin din po nila. May oras para sa pagbili, kailangan lagyan nila ng konting Paano po order. namin malalaman yan? Do you have to announce it on TV? Ako, I'm willing to help you, GMA7. Pwede mo akong tawagan. Willie, announce mo to anytime kung ano yung matutulong. And also, tama yan. Yan yung pagbili, yung may pera. Paano po yung walang makain, wala ng pera? Ano po ang gagawin ng ating pamahalaan? Kasi itong tanong na to, tanong to, natanong na isa mga katulad na talagang, paano kami? Walang trabaho. Yung may mga trabaho dati, hirap na ngayon pang walang may trabaho. Paano po gagawin ng ating gobyerno? Well, una sa lahat, salamat sa ginagawang programa dahil sa programa ito nakakatulong tayo sa marami nating mga kababayan. Ganun pa man, yung ating gobyerno, ang ating pamahalaan ay gumawa na ng mga paraan tulad ng Social Amelioration Program. Naintindihan po namin na meron pa pong mga ibang pamilya na hindi na isama doon. Sa Social Amelioration Program ng gobyerno, na ipamahagi na po ang halos 100% ng ating tulong para sa bawat LGU. So nabigay na po ng DSWD yan sa lahat ng mga LGU. Ang LGU po, sila na po ang mamimigay dun sa mga napiling mga benepisyaryo ng programang yan. Naintindihan po namin na meron pa rin po mga pamilya ang hindi po nakatanggap. Maaring hindi sila naisama sa listahan o kung ano man ang mga rason. So ito po, ang utos ni Pangulong Duterte sa DSWD, sa DILG, makipag-ugnayan sa mga LGUs, sa mga mayor, para hanapin po kung sino pa yung mga pamilya na hindi na isama dito sa ating social amelioration. Para yun naman po sila ang hahanapan natin ng pondo para yun naman po ang mapagbigyan. Over and above that, meron pa rin po tayong mga programa
ng Department of Agriculture para sa ating mga maliliit na mga magsasaka at mangingisda. Meron din po sa Department of Labor and Employment para sa mga maliliit na mga empleyado, sa mga maliliit na negosyo. At meron pa rin pong pinakabago yung sa Department of Finance para rin po sa mga maliliit na negosyo. So, ginagawa po natin ang lahat ng hakbang na ito para lahat ng mga nangangailangan kahit papaano mapagbigyan ng tulong mula sa pamahalaan. Pero, Secretary, ang bigat ng problema po nyo, ng Presidente, ng pamahalaan ng Duterte. Alam nyo bakit? Napakadami pong mahirap na Pilipino. Totoo yan. Kaya ba ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, kaya ba ng perang yan? Hindi ba nakiusap na nga siya sa mga mayaman? And I think this is the time na hindi lang asahan ng ating gobyerno. Ito na po, baliwala ngayon yung material eh. Yung perang yan, kailangan natin yan para maitulong sa mga kababayan. Anong kapasidad ng ating bansa, ng ating gobyerno, hanggang kailan? Ang napaghandaan po natin is para sa 18 million Filipino families. Kung 18 million, pero how many Filipinos do we have in the country? Well, ang kanilang assumption o ang kanilang computation, 24 million Filipino families. Tapos 18 million dun sa 24 ang bibigyan ng tulong ng gobyerno. Pero over and above that, ito na nga po, yung ibang LGUs nagrereklamo na may ibang pamilya na hindi pa nabigyan. Kaya nga po, over the 18 million, naghahanap pa kami ng ibang pondo para sagutin yung mga pangangailangan ng hindi na isama. Okay, saan po natin kukunin ng pondong yan kung ubos na ang pera ng gobyerno? Well, right now, meron pa naman, may pera naman ng gobyerno, no? So, yung kung ano man ang naiiwan na pera na nandyan, mula sa gobyerno, yun ang ginagamit natin pantulong sa ating mga kababayan na nangangailangan at pambili natin ng mga gamot at iba pang mga kagamitan. Secretary, isang question lang. Sorry, no? Ako lang to bilang isang, galing naman ako sa wala, sa mahirap din, no? Bilang isang mahirap, okay, kung tumagal to ng 3 buwan, tumagal to ng matagal, paano kami? Sabi nga nila, mamamatay din kami sa gutom. Pero hindi ho rason kasi yung mamamatay sa gutom eh. Kasi dapat iintindihin natin eh. Di ba? Siya nangyayari. Nakakaawa talaga ang mahal na Presidente. Kasi hindi ganun kadali. Sa edad niyang yan. Ang problema niya, hindi isang pamilya. Buong pamilya ng Pilipino. So, paano po? Sa tingin niyo, hanggang kailan tong problema natin? Kaya ito nga po yung pinakamabigat siguro na desisyon, na kailangan desisyon ni Pangulong Duterte. Anong gagawin natin after April 30? Kung tutusin nga, dapat nung Lunes, kahapon po, nagkaroon na ng discussion. Hiningi na ni Pangulo anong advice mula sa IATF. Pumunta yung ilang miyembro ng IATF kay Pangulo doon sa Malacanang at prinesenta sa kanya na, Sir, ito po yung ibang mga options na tinitingnan natin. Pero hindi pa po, parang bitin pa eh. Hindi pa talaga namin nakumpleto yung buong kwento. Hindi pa 100%. So sabi ni Pangulo, sige, balik mo na yan sa IATF, pag-usapan niyo muli. Kaya bukas, may meeting na naman ng IATF para pag-usapan natin. Pero ito, Kuya Will, naintindihan natin na kailangan po na mag-umpisa na po ng trabaho ang ilan. Kailangan po natin umpisahan na po ang iba't ibang mga industriya natin para magkaroon ng takbo, kahit konting takbo ang ekonomiya natin. Yung mga lugar na wala ng COVID? Yun. Okay. So titingnan natin, geographical. Ano bang lugar ang may COVID? Ano bang lugar ang walang COVID? Yung sa lugar na may COVID, malala ba ang sitwasyon o hindi malala ang sitwasyon? So kailangan isipin natin, o sige, ano ba ang pwede natin buksan, anong hindi pwede natin buksan. Pagdating sa industriya, ganun din. Anong mga industriya ang maaari nang magsimula? Anong industriya hindi talaga pwede magka-social distancing? Tapos sa edad. Pagdating sa edad naman, anong sektor o demographic o edad ang papayagan natin lumabas ng bahay? Ano yung mga hindi pwede? Tapos yung kalusugan nila, yung may mga sakit, yung mga senior citizen, yung matatanda na, yung may comorbidity na tinatawag. So, lahat ng aspeto na yan, pinag-aaralan at tinitingnan natin. Kaya napakabigat po na desisyon ang gagawin ni Pangulo dito. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the bell button para lagi kang updated. Yun lang!